Part 2. Ikaw. Kayo. Senyorita, hindi kaya ng pasyente ang stress. Kaya, kahit ano ang iniisip ng iba, anong nakakatawa, pakisuyo, magtiis ka na lang. Ziyuan, pasensya na. Dito ka na muna maghintay. Hindi ka na namin aasar. Yuyu. Xiaoqin, tayo na. Sige. Teka, Yuyu. Hindi pa kita na ipakilala dito. Oo nga pala, nakalimutan kong ipakilala siya sa iyo. Bata, mukhang ikaw ang kapalit, Ang lakas ng loob mong pagtawanan ako, hindi ko papayagan. Hindi mo na kailangang ipakilala ako, nandito lang ako para manood. Paano mo hindi ipakikilala? Binata, nakita mo na ang tunay na ako, talagang kinakabahan ka ba? Peke, laging peke. Ipakilala mo na lang. Sige na, wala namang halaga ang taong ito. Walang kwentang tao. Bata. Anong ibig mong sabihin? Teka, kakakasabi lang niya, walang kwentang tao. Ako yun. Isa lang siyang pamalit. Nang ahas siyang pagtawanan ako. Bakit mo ako binangga? Hindi ba? Pwede ba akong makipagkita sa matalik kong kaibigan na si Yuyo? Hindi ba pwede? Ako, ikaw. Jiang Ziyu. Sa wakas, nahuli rin kita. Ang paghanap mo ng kapalit, walang iba kundi para galitin ako. Reyna. Bakit? Xiaomo. Ang ginawa mo. Talagang sobra na ito. Ako. Yuyu. Alam ko, itong kapatid, hindi niya sinasadya. Huwag mo siyang sisihin. Oo. Tama, ganyan ang ekspresyon. Chin mo, tapos ka na. Ginamit ka lang ni Jiang Ziyu para subukan ang totoo kong nararamdaman. Paano niya hahayaang saktan mo ako ng totoo? Tingnan mo, ang ingay. Dumating na. Matigas ang ulo pero malambot ang puso. Ako, Ziyuan. Yuyu. Bulag ka ba? May CCTV dito. Kung maninira ka ng tao, huwag sa lugar na may CCTV. Yuyu, ako, Zing Ziyuan. Bakit hindi ko napansin dati, na mahilig ka palang man-iron ng tao? Tara na, hayaan mo ang binatang ito, na mag-isip ng mabuti. Yuyu, ang lupit mo naman, kahit papaano, nagpursigi naman siya sa pag-arte. Wala akong pakialam sa kanya, maaaring ngayon, magkaroon ako ng tao ni Chinmo. Kailangan kong maging isang matalino at malakas, imahe ng ina. Tara na. Yuyu. Jiang Ziyu. Ganito mo ba ako hinihintay? Hintayin mo ako. At saka, yung isang tao na iyon. Kamusta, ang mga payo ko sa'yo, ayos ba? Hindi ko rin inaasahan, noong mga panahong iyon, si Zing Ziyuan, ay naging ganito na ngayon. Ang tinatawag na puting buwan, ay maaari lamang manatili, sa ating mga alaala, kahit ang mismong puting buwan, ay hindi kayang talunin. Anong nangyari? Chinmo? Bakit ang galing mo? Ako. Posible ba? Na nakatapos ako ng elementarya. Ayos ka Sinasabi mong wala akong pinag-aralan. Emperatrice, nagkamali ako. Gagawin kita ng adobong baboy mamayang gabi. Gusto ko rin kumain ng bola-bola. Sige, susunod sa utos. Mas mabuti ito. Si Kuya Chin na napakahusay na lalaki. Kailan kaya ako magkakaroon ng pagkakataon? Bilisan mo at humingi ng tawad sa akin. Pasensya na, kuya, alam ko na ang pagkakamali ko. Ayos na ito. Bilisan mo, ano ang tawag mo sa akin, amo? Kuya. Ate, sa wakas nandito ka na. Ang hirap ng pakiramdam ko. Kuya. Isang taon ka nang nasa ibang bansa, natuto ka nang gumamit ng AI para magpantasya. Ate, ako'y isang pasyente pa rin, nagpapanggap pa rin. Kapatid.
Hindi ko ito kasalanan. Si Jiang Ziyu ay mahal na mahal ako. Kailangan niyang humanap ng kapalit para inisin ako. At saka, napakatotoo ng pagganap. Parang totoo, iniwan mo na ako. Anong nangyari, kuya? Posible kaya? Si Ate Yuyu ay hindi ka na gusto. Imposible. Noong umalis ako papuntang ibang bansa, halos mamatay siya sa kaiiyak. Paano siya magbabago ng isip? Dahil ba sa lalaking iyon? Anong ibig mong sabihin? Sa isang taon na nasa ibang bansa ka, sa aming grupo ng mga kaibigan, may kwento tungkol sa kapatid ni Chinmo. Siya kay Ate Yuyu. Talagang maalaga siya. Kaya naiinggit kami lahat, pero cute lang naman siya. Eh ikaw? Ikaw, batang ito, paano ka makipag-usap sa kuya mo? Kuya, sa isang taon mong pag-aaral sa ibang bansa, ang buwan ng gastusin mo ay 100,000. At ngayon, mas mababa sa 10,000 na lang ang laman ng card mo. Huwag mong sabihin sa akin na lahat ay nagastos mo sa pag-aaral. Nagpunta ako sa ibang bansa para palawakin ang negosyo. Kailangan ko talagang makipag-socialize. Bahala ka sa sasabihin mo. Sasabihin ko sa'yo, ikaw at si Papa ay umaasa sa akin para mabuhay. At ako ay umaasa sa Shonjo Group. Kaya ikaw, huwag mo nang guluhin si Ate Yuyu. Kapatid, ako'y isang pasyente pa rin. Ang bayad sa ospital dito, 10,000 kada araw. Ikaw ang magbayad. Bigla kong naramdaman, wala na akong problema. Sa totoo lang, parang hanggang ngayon, hindi ko pa rin nasasabi ng maayos kay Chinmo. Ngayon, may kailangan pa bang ipagtapat? Sige, wala naman talagang, hindi ko ito pwedeng mawala, ibahagi ang iyong karanasan, ng malinaw. Ganito, para sa akin at sa atin. Mahal na prinsipe. Mahal kong cute, nagulat ako. Pasensya na po, maliit na amo, hindi ko sinasadya, nakahanda na ang hapunan, kakain ka ba? Oo naman, pero bago iyon. Kailangan ko. Anong kailangan mo, gusto mo? Hindi ko ibig sabihin iyon. Hayaan mo na, ano bang aaminin, wala namang dapat aminin. Prinsesa, kailangan pa rin, kumain ng hapunan. Cute na bata, bakit mo siya tinutokso ng ganyan? Hindi naman makakaabala. Anong ibig mong sabihin? Ang tinatawagan mong numero, ay pansamantalang hindi makontak, tumawag ka ulit mamaya. Nakakainis. Ang cute nito. Pinapaasa pa ako, sige. Magpatuloy ka sa pagiging malamig. Uunahin ko ang pamilya mo. Tingnan natin, napakalaking pamilya ng mga Jiang. Una bang nagustuhan ang pobreng batang iyon? O ako ang nagustuhan? Chinmo, nahuli ako. Kaya, bumangon ka na muna. Ako. Parang hindi ako makagalaw. Ikaw ba? Gusto mo? Maging cute. Ayoko na. Gutom na ako. Gusto kong kumain ng noodles. Oo. Ang cute nito. Ang daming estilo. Ginoong Jiang, sa wakas sinagot mo ang tawag. Halos tumawag na ako ng pulis. Anong nangyari sa'yo? Wala akong problema. Sobrang lalim lang ng tulog ko. Sandali lang. Ikaw ang samando sa akin. Oo. Ano ba? Bakit ka nagmamadali? Di ba sinabi ko na, kailangan hintayin natin siyang umalis muna. Xiao Qin, nasaan ka na? Sige, hanggang dito na lang, ibaba ko na. Mahal na Reyna, nandito ako. Mahal na Reyna, ngayon ba ay gusto mong magsuot ng istilong malakas na babae sa trabaho? O isang matalinong ate? O baka naman, isang astig na dalaga? Xiao Qin, ang saya na nandito ka. Tulungan mo akong pumili, sige. Reyna, ang best friend mong si Linzu, ay may kaarawan ngayong gabi. Babalik ka pa ba mamaya? Mamaya, sasama ka sa akin. Ako. Sige, susunod ako sa utos ng Reyna. Kita tayo mamaya, Chin. 3 araw na lang ang natitira, bago mag-expire ang kasunduan, kahit na nangyari na ang lahat ng dapat mangyari. Pero ako ay isang lalaking tumutupad sa pangako. Ano ang gagawin natin sa oras na iyon?
Hindi ko sinasabi na ikaw. Kuya, bilisan mo. Hindi ko na kaya. Sige na. Wala na talaga akong magawa sa'yo. Natalo na naman. Wala talaga tayong magagawa kung wala si Kuya. Xiaoming, paano kaya? Kung ako ang magdala sa'yo, ikaw. Sige na nga, ang hina mo naman. Ako. Tama na, tama na. Kanina naglalaro ako ng game. Wala akong oras para sa'yo. Lumabas ka na. Mamaya darating ang kuya ko. Siya ang tunay na magaling. Lumabas ka na. Hindi si Xiaoming. Lumabas ka. Sa tatlo. Yung ate mo, pinapaasa ako. Ikaw na adik sa internet. Naglalakas loob kang ganito sa akin. Sandali. Sabi nung adik sa internet. Ano nga ulit pangalan? Kuya. Sunggaban mo siya. Hindi ba ibig sabihin yan, na matatalo na natin si Jiang Ziming, kuya? Ikaw siguro, ang sinasabi ni Ziming, na eksperto, di ba? Pakiusap. Turuan mo akong maglaro ng laro. Hindi pinapansin. Talagang may dating ng isang eksperto. Pero, kapag nakuha mo ang ganitong tao, magiging tapat siya. Si Liu Bei nga'y 3 beses bumisita sa kubo, para makuha si Jiang Ziyu. Magpapakumbaba ako ng kaunti. Wala naman. Ikaw naman. Kuya. Kung gusto mo akong tulungan, ayos na ayos yan. Itong tao na to, mukhang may problema sa utak. Pero, kayo, ayaw mo ba? Dapat 3, isang adik sa laro. Ano bang pinapakita mo? Bakit kita tutulungan? Pare. Ako si Zing Ziyuan. Kaya naman. Kaya ngayon dapat, sumali ka na sa akin. Ako. Ang panganay ng pamilya Zing. Kanina lang. Naging magalang ako sa'yo. Kaya ngayon, dapat ay humanga ka sa akin. Naku po. Ang puting buwan sa bansa, ngayon ba'y napakababa na ng pamantayan? Ikaw, anong klaseng mukha yan? Zing siya. Patawad, patawad. Naalala ko na kung sino ka. Ganun ba? Pero, pwede bang, yumuko ka ulit sa akin? Bakit naman? Huwag kang magkamali ng isip, Mr. Zing. Gusto ko lang. I enjoy mo ang pakiramdam na ito. Pakiyuko ka ulit sa akin. Mula ngayon, ako na ang tao mo. Ayos ka, bata. Magpapakumbaba na lang ako. Para sa'yo. Pasensya na. Zing Yuan, ikaw talagang batang ito. Dapat mong makita kung gaano kahirap ang ginagawa ng kuya mo para sa muling pagbangon ng pamilya. Napakahirap talaga ng buhay ko. Bayaw. Ang galing mo talaga. Bayaw, ang galing mo talaga. Ate, bayaw. Ziming. Ano ang tawag mo sa kanya? Bayaw nga. Pumunta ako para maglaro ng laro kasama ang bayaw ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Sinabi mo ba? Hindi ko ba sinabi? Ah, hindi. Hindi na mahalaga ang mga ito. Ang mahalaga ay, ilan ba talaga ang mga ate mo? Bakit kayo tumatawa? Magsalita kayo. Bayaw, paano mo nasabi yan? Hindi naman talaga purong pag-ibig yun. Puro ilusyon lang ang pag-ibig. Kayo. Zing siya, Zing Xiao. Ang tagal na ah. Ikaw siguro si Ziming, na sinasabi nilang magaling. Pakiusap, turuan mo akong maglaro ng laro. Ang lakas ng loob mo. Sapat na, Zing. Ziming, hindi ko akalain. Sapat na, Zing Ziyuan. Hindi ka welcome dito. Hindi si Ziming. Ako, alis. Jiang Ziming. Naglalakas loob ka, napag-alitan ako para sa isang taong galing sa ampunan. Array. Ang sinasabi ni Ziming, na eksperto ba? Pakiusap, turuan mo akong maglaro. Eksperto, mas mataas. Naintindihan ko na. Sa paglalaro ng ganitong mga laro, ginamit ang paraan para makuha si Jiang Ziming. Talagang mababang uri ng tao. Jiang Ziming. Sa huli, isa lang siyang batang paslit. Bayaw. Ang galing mo talaga, mahal na mahal kita. Bayaw. Anong nangyari sa'yo? Xiaoming. Maaaring ito, ang huling pagkakataon, na makakapaglaro ako ng laro sa'yo. Bayaw. Anong ibig mong sabihin na huling pagkakataon? Bayaw, dahil ba kay Zing Ziyuan? Baka naman gusto pa rin ng ate ko.
ang lalaking ito, pero ang lalaking ito ay mahina, kitang-kita sa mukha niya. Si Ziming ay hindi naman sina mama at papa, hayaan mo na, tungkol sa kasunduan, walang kaso kahit sabihin mo sa kanya. Ziming, sa totoo lang. Ang mahalaga dito, ay ang desisyon ng ate mo, kung siya. Bayaw. Yun. Pag-usapan natin ulit sa susunod, may gagawin pa ako, mauna na ako. Ikaw, hindi ikaw. Ganito ka ba talaga praktikal? Hayaan mo na, basta't ang sakit ni Yaw Yaw, ay halos gumaling na. Tatapusin ko na lang ang huling duty ko, at ayos na. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang umalis ang bayaw ko. Kung hindi, ang magagandang araw ko, ay mawawala na. Ginoo, dumating na si Zing Ziyuan. Alam pa niyang magdala ng regalo. Sabi niya sa auction, binili niya ang mala, gusto niyang ibigay sa inyo. Marami sigurong nagastos. Sabi niya, gumastos ng 30 milyon. Talagang may malasakit. Kung hindi, talagang nasa akin ito, talagang maantig ako. Sabi mo itong bata, bakit ganito na siya ngayon? Noong bata pa siya, mukhang maayos naman. Sino ang sinasabi mo? Kung hindi, huwag mo akong istorbohin sa panonood ng TV. Kung ganun, paalisin ko na siya. Huwag na. Pagkatapos ng lahat, may kaunting koneksyon pa rin kami. Huwag mo nang sabihin ng direkta. Ilagay mo kay Wang Kai. Opo. 2 oras na ito, bakit wala pa ring balita? Ang birthday party ni Linzu, malapit nang magsimula. Sabi ni Yuyu pupunta siya. Ginoong Zing. Zing Xiao, mga bagay, tinanggap na ni Lolo. Mabuti naman, Tiyo Zhao. Kaya ngayon, hindi ko na muna makikita si ama, may kaarawan pa si Linzu. Tayo, magkita tayo sa ibang araw. Uncle Zhao, siya. Ba? Itong matanda, ay masyadong mahiyain pa rin. Uncle Zhao,